pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Bago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong, napaunlarin ang mahal natin ngayon. Panahon na magbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Tuloy ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang kuminhawa tayo. Bagong malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas. Good morning, mga ka-agri! Magandang umaga po, Bicolandia! Welcome muli sa ika-100 edisyon ng programang Usapang Agrikultura dito po sa Radyo Pilipinas. Akalain mo nga naman, umabot na tayo sa ika-100 episode ng ating programa. Hindi pala edisyon, episode. Grabe naman, marami pa tayong episode na dumating at nang sa gayon marami pa tayong mapag-usapan and at the same time marami pa tayong impormasyon na maibahagi sa ating mga magsasaka.
Samahan niyo po kami ha. Hanggang alas 6 ng umaga. Dito po sa Usapang Agrikultura sa lahat ng impilan ng Radyo Pilipinas Bicol Wide. Radyo Pilipinas Naga 549 kHz sa AM band. At sa Radyo Pilipinas Daet na naman tuloy. Virac Catanduanes. Radyo Pilipinas Virac Catanduanes 94.3 FM. Good morning! At syempre dito rin po sa Radyo Pilipinas Albay. Siyempre, napapanood din po tayo sa lahat ng Facebook page ng Radyo Pilipinas Naga, Radyo Pilipinas Virac Catanduanes at Radyo Pilipinas Albay. I-like and i-follow nyo po ang aming Facebook Live. Nang sa gayon po ay maraming magsasaka at marami pang mapaabot ng ating impormasyon tungkol ho dito sa ating pag-uusapan ngayong araw at sa mga programa ang agrikultural. And syempre, sa Facebook page din ng Department of Agriculture, live din po tayo doon. So pwede kayong mag-shoutout later ha. Shoutout ko kayo later. And syempre, sama rin natin ngayong umaga ang mga kasamahan natin all the way from Radyo Pilipinas Virac Catanduanes. Ma'am Juris De La Rosa. Ma'am Juris, good morning po. Diyos maray na aga, happy Thursday morning po sa gabos na mga nakatutok na sa Radyo Pilipinas, Virac, Naga, Asin, Albay. Ako po si Juris De La Rosa. Inimbitaran po kamo na mag-antabay sa laog minsarong oras sa panibagong episode kan programang Usapang Agrikultura. Thank you so much. Good morning, Ma'am Juris. And good morning din sa mga kasamahan natin dyan sa Radyo Pilipinas, Virac, Catanduanes. And sa mga kasama din natin si Chris Bello ng Radyo Pilipinas Naga. Good morning, Chris! Hello sa Indogabos, mga ka-agri. Good morning. Antabayan man po ang programang Usapang Agrikultura dito po sa Radyo Pilipinas Station sa Bicol Region at hatid rin ng Department of Agriculture Bicol. Mula po dito sa Naga City, ako po si Chris Novello. Magandang umaga. Ayan, thank you so much, Chris Novello, and good morning din sa mga kasamahan natin dyan sa Radyo Pilipinas Naga. Sina Sir Roniel Penaflor. Good morning po. Bueno, puntahan na natin ang ating lagay ng panahon sa ating Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture with Sir Brian Oro ng Department of Agriculture, AMIA, Bicol. Sir Brian, magandang umaga po. Magandang umaga mga ka-agri. Ito ang lagay ng panahon ngayong Huwebes, November 14, 2024. Ayon sa datos ng Pag-asa, ang bagyong Ophel ay kasalukuyang kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran, papuntang baybayin ng Cagayan o Isabela. Bagamat hindi direktang tatama ang sentro ng bagyong Ophel sa riyong Bicol, ay inaasahan pa rin tayong makakaras ng maulap at manakanakang pagulan sa mga selected towns na riyong Bicol. Upang mapaghandaan ang mga posibleng epekto ng bagyo, ang mga magsasaka at mangingisda ay pinapayuhang magsagawa ng mga sumusunod na preemptive measures. Para sa mga magsasaka, anihin ang mga pananim na maaari ng anihin, magsagawa ng mga proper drainage upang maiwasan ang pag-apaw ng mga tubig, ilikas ang mga alagang hayop sa mas mataas na lugar at magimbak ng sapat na pagkain at tubig. Para naman sa mga ngisda, iwasan muna ang paglalayag at isecure ang mga bangka at iba pang mga kagamitan. Bukod sa mga ito, mahalaga ring manatiling updated at makipag-ugnayan sa inyong mga municipal, provincial agriculture office at iba pang mga ahensya para sa mga balita at anunsyo mula sa kagawaran ng pagsasaka. Sa muli, ito si Brian Oro ng Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture ng DA Bicol na nagsasabing sa AMIA Climate Information Services, ligtas ang may alam. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Thank you so much, Sir Brian Oro ng DA AMIA tungkol ho sa ating lagay ng panahon para ngayong araw. Kaya sa mga magsasaka natin, sa mga pananim natin, kung may mga pwede nang anihin na po natin.
Huwag na nating antayin yung bagyo. Kasi although malayo pa naman yung bagyo base sa pinakahuling tala ng pag-asa, wag na tayo magpakakampante. Lalo pat naranasan na natin yung nakaraang sakuna ng bagyong Christine. Alam naman natin malaking danyos yun sa ating mga taniman. And hopefully hindi na maulit-uli yun nga ngayon. And ipagdasal din natin na gumanda na yung panahon sa mga susunod na araw, diba? Kasi grabe na talaga yung panahon ngayon. Sunod-sunod yung mga bagyo or pabigla-bigla mga pag-uulan. At the same time, alagaan rin po natin ang ating kalikasan. Alright? Well, pakilala ko na po ang ating panauhing pandangal ngayong umagang ito. Siya po ang focal person ng Agricultural Credit Policy Council ng DA Bicol. Walang iba kundi si Sir Michael Jordan Roquid. Sir Michael, magandang umaga po. Welcome po sa programang Usapang Agrikultura. Magandang umaga po, Sir Paul, and sa ating mga tagapakinig ngayong umaga nito. Sir, kamusta yung gising nyo ngayong morning? Okay naman po, sir. Medyo malamig na lang. Ay, malamig na malamig. Oo. Talagang papalapit na yung Christmas, sir, ano? Oo nga po eh. Simula na ng pag-bare months talaga ganito na yung klima ngayon, no? Dito sa atin sa Region 5. Malamig na. Malamig na. Pero kakaiba ngayon kasi may paparating na naman. Ipagdasal natin na malusaw niya ang bagyo na yan, sir, di ba? Sana nga po eh. Sana parang kumbaga makapagsimula na din tayo sa ating, lalo na sa ating mga magsasaka na isda sa normal na kumbaga na hanap buhay at mga ginagawa natin sa ating araw-araw kumbaga. Siyempre kasi napakahirap ng sitwasyon lalo pat kakagaling lang tayo sa nakaraang sakuna. Anyways, ang pag-uusapan natin ngayon, sir, yung Survival and Recovery Assistance Program at iba pang loan programs ng inyo pong ahensya. Now, ngayon po, ano po ang mandato ng Agricultural Credit Policy Council at saan po ang inyong tanggapan, sir? Opo. Ang Agricultural Credit Policy Council po ay isa sa mga attached agency ng Department of Agriculture. So kami po yung ahensya na nagtataguyod kumbaga ng mga polisiya at mga programa tungkol sa pautang sa ating sektor ng agrikultura at sa pangisdahan. So ang aming pong opisina ay actually matatagpuan sa Pasig City, no? Pero kami po bilang mga staff ng ACPC, aming pong opisina ay matatagpuan sa Regional Office ng Department of Agriculture dito po sa Pili, Camarines Sur. Okay, nasa Pilicam Sur pala yung natin, regional office. Opo. So, ano po yung mga serbisyo o loan programs ng ACPC at pwedeng i-avail po sa ngayon? Opo. Bilang po, yun nga sa pangalan namin ay Agricultural Credit. So, bali ang aming mga programa ay tungkol sa pautang para sa ating mga magsasaka at mangingisda. So, Sir Paul, meron po tayong mga programa ngayon para sa ating mga maliit na magsasaka at mangingisda. Unahin ko po muna yung pautang para sa ating mga magsasaka at mangingisda na agri-negosyo loan program. So, pag sinabi po natin agri-negosyo loan program, ito po ay ang ating mga para sa livelihood activities ng ating mga magsasaka at mangingisda. So, ito yung mga related sa agrikultura at sa pangisdaan. So, sa agri-negosyo loan program, bilang ito ay tulong sa ating mga magsasaka, ito po ay may maliit na interest at service charge para napautang sa ating mga magsasaka kung saan para matulungan ang kanilang mabigyan natin ng kapital para sa kanilang production sa pagtatanim ng palay at pag-aalaga ng hayop, sa processing and sa marketing ng kanilang agri-fishery projects. Kung saan pwede pong makautang ang ating eligible borrowers or eligible borrowers na yun nga, nang hindi po hihigit sa 300,000 pesos. Ito po ay may 2% na interest.
at 3.5% na service charge. So yung interest po natin, ito ay 2.5% annually po. Hindi po ito yung tulad ng pautang na sa ibang financial institutions na monthly yung interest niya. So ito po ay 2.2% annually. 3.5% service charge. One time naman po yung service charge nito. So ito po yung magaan, kumbaga, na pautang para sa ating mga magsaka. At ito po ay may term ng hindi po hihigit ng 5 taon. So ibig sabihin kung ng term ng loan, ito po yung buwan or taon na kailan niya pwedeng bayaran yung kanyang loan. Pero po tayo, since ito ay pautang sa ating bilang pautang, ito ay hindi sa automatic na 300,000 at hindi sa automatic na 5 taon. So depende po ito sa pangailangan ng ating mga magsasaka at mangingisda. So kung ang inyong kailangan para sa pagtatanim ng palay sa isang hektarya, sabihin natin nasa 40,000 o 50,000, so yun lamang po ang pwede ninyong ma-apply na loan sa ACPC at sa ating mga partner lending colleagues. So, yun po yung una nating pautang. So, yung Agri-Negosyo Loan Program. Pangalawa po, meron din tayong suporta na binibigay sa ating mga kabataan, sa youth, na may passion sa agrikultura. So, ito po yung tinatawag natin na Young Entrepreneurs Loan Program, or mas kilala po sa pangalan na Capital Access for Young Entrepreneurs or yung KAYA program. So since nga nabanggit natin, ito ay para sa mga youth, sa kabataan. So ito ay nag-edad na 18 hanggang 30 years old na may balak or merong existing na mga project sa related sa agriculture or sa fisheries. Pwede silang mag-apply ng loan kung kinakailangan nila ng dagdag kapital. So, ang loan dito ay pwede silang mag-apply ng hanggang 500,000. So, yun Sir Paul, hanggang 500,000 pesos po itong KAYA program. Ito po ay, since ito ay support sa ating mga kabataan, i-encourage natin yung ating kabataan na mag-venture, kumbaga sa agrikultura, ito po ay walang interest. Wow! So, zero interest po or interest-free loan po ito. At meron po itong service charge or service fee na 3.5%. So, one time lang po yung service charge nito na pwedeng ibawas or galtas doon sa inyong na-approve na loan. At meron din po itong term or loan term na hindi po hihigit sa 5 taon. So, pero yun nga po, yung pinapaliwanag natin, hindi sa automatic na 500,000 pesos at hindi din sa automatic na 5 taon. So, nakadepende pa rin po sa inyong project or sa inyong project proposal, kumbaga. Ang amount na pwede ninyong magamit sa inyong project. So, yun po yung pangalawa nating programa. At yun na po, na banggit nyo din na yung pag-uusapan natin, yung SURE program. So, ano po ba yung SURE? So, ito yung pangatlo nating programa, Sir Paul? Yes po. So, ang SURE program, ibig sabihin po, ito ay Survival and Recovery Assistance Program. So, mas kilala sa SURE program. Alam ko po, ang iba sa atin, medyo naka-experience siguro o naka-avail na ng ating SURE program. Pag sinabi SURE, ito po yung quick response program natin. Ito yung pautang natin sa mga apektado or mga tinamaan ng kumbaga ng ating calamity. So, pwedeng kung naapektuhan sila ng pagbaka o kaya kung merong natural calamities na dumaan sa atin at declared po yung probinsya, yung municipality or yung region or nationwide po, yung Pilipinas under state of calamity. So kapag under state of calamity, meron po tayong, asahan natin na meron tayong SURE program na pautang. So ang SURE program po, ito ay may pautang na hindi po hihigit ng 25,000 pesos.
So wala po itong interest at meron po itong service charge or service fee na 3%. 3%. So ito din po, 3%. So ito ay may long term na hindi po hihigit sa 3 taon. So yun po yung ating SURE program. So yun na sir, yun yung 3 nating programa sa ngayon na ini-implement ng ating opisina ng DA Agricultural Credit Policy Council. So ang ganda pala, ang ganda ng mga binibigay natin na asistensya or mga pautang dito sa ating mga magsasaka at mangingisda, no? So, tanong ko lang dito sir sa SURE program, dito sa Bicol region, since nadaanan tayo ng recently ng Bagyong Christine, and at the same time, syempre binaha yung mga sakahan natin, yung mga palaisdaan nagkasira-sira. Ilan na po ba yung nag-avail ng programa nitong SURE program sa inyo pong tanggapan po? Sa ngayon po yung ating SURE program para sa, or SURE, tawag namin na SURE Christine. Ongoing po yung ating programa, unang-una sa identification po ng ating mga farmers and fishers na naapektuhan ng Bagyong Christine. So dito po nagsisimula tayo, yun nga po, sa pag-determine or ng mga farmers affected natin. So sa generation po ng master list, ang pinag-usapan natin ng ating mga kapartner, ang ating partner lending to which sa identification, lalong-lalo na po yung ating mga existing borrowers na tinamaan ng ito nga po ng calamity or apektado ng calamity. So yun po. So ongoing pa pala yung yung pagproseso kumbaga ng mga detalye ng mga farmers, sir. Opo. So ongoing po tayo sa pag-determine ng kumbaga ng pwedeng makautang or eligible sa programa. So far wala pa man na-release na or na-approve na loan tungkol diyan, sir. Or wala pang na-approve na loan sa mga nag-apply. Sa ngayon po sir, wala pa. Naghahanda pa lang ating conduit sa pag-process ng mga applications at sa release ng loans sa ating mga farmers. Sana ay malaking tulong yan sa ating mga magsasaka, lalo pat 0%, no? Ang ganda talaga ng program. Ito naman sir sa Youth Young Entrepreneurs Loan Program or KAYA program. Kahit ba mga college students, for example, like mga nagtitesis, pwede ba sila dito, sir? Opo. Magandang tanong po yun, sir. Opo. Sa Young Entrepreneurs Loan Program or mas kilala sa KAYA Loan Program, ini-encourage po natin dito sa programang ito yung ating mga kabataan na graduate po ng agriculture or fisheries related sa agrikultura and sa fishery ng mga courses. Ang ating mga kabataan naman kung interesado dito sa programang ito, kailangan lamang na meron silang training related sa agriculture or sa fisheries kung gusto po nilang mag-access or mag-apply ng loan para sa kanilang agri and fishery activities or sa KAYA Loan Program. Kasi lalo't malaking tulong ito sir sa kanilang pag-aaral at the same time paka-graduate, diretso na negosyo. Ayun nga po, isa din po sa pakay kumbaga ng KAYA Loan Program kumbaga para ma-practice din nila or magamit din nila yung natutunan nila sa kanilang bachelor's degree, ma-implement nila yung kanilang mga natutunan dito sa kanilang iniisip na project through the KAYA Loan Program. So sa suporta natin sa kanila ay nandito sa KAYA Loan Program. Talagang napakaganda. Ito pang agri-negosyo loan program, kahit ano po ba, like for, hindi lang ba related sa pagtatanim or maging yung mga pag-produce ng handicraft? Pwede po ba ito sa ganon, sir? Sa agri-loan or agri-negosyo loan program? Opo. Sa agri-negosyo loan program, ang pinaprioritize po sana natin since ang pinupush po ng ating departamento ng Department of Agriculture ay nasa food.
So, more on tayo sa production, sa Ah. processing, and sa marketing. Sa handicraft, depende naman sir. Usually kasi kapag handicraft, meron tayong ibang ahensya na nagpapautang. Pero yun, depende sa assessment or sa evaluation ng ating conduit partner. Pero baka sir, maka-avail naman sila ng ating loan program. Okay. So, sa ngayon po, more on sa food tayo na, kumbaga, nakatutok yung ating pautang. Okay. So, priority natin yung talagang sa production, di ba? And yung pag-produce ng mismong pagkain talaga natin. Di ba? So, and ngayon po, magkano po yung total budget ng ACPC para sa Bicol ngayong taon po? Actually po, ngayong taon, nationwide po kasi equally divided yung ating pondo ng ating ahensya. Meron tayong 170 million sa lahat ng region. So, yun po yung ating ini-implement kumbaga budget sa Region 5. Wow, mataas. So, malaki din pala yung yung fund. So, hopefully marami pang magsasaka ang maka-avail nito. And lalo na ngayon, sir, sa tingin nyo, makakasapat po ba ito for the yung calamity loan natin or parang yung SURE program? Opo, sir. Yung programa natin, yung SURE program, though alam naman natin na halos buong Region 5 yung apektado ng Bagyong Christine, tinitingnan namin kung tingin namin ay kakayanin naman ng pondo ng aming ahensya. Anyway po, ang pondo naman ng aming ahensya ay hindi siya nakafix lang dito sa amount na binigay natin na budget. Meron din po siyang, kasi ang programa natin ay demand-driven. Kung saan po yung mas nangangailangan, doon po tayo nagbibigay ng pondo. So, meron naman po tayong pondo kung hindi po or kung kulangin po yung ating pondo na ngayong taon. May dagdag ba, kumbaga. Siyempre, lalo pat maraming magsasaka talaga nangangailangan. Ano po? So, sino pong mga kwalipikado dito itong sa mga loan na ito at ano-ano po yung mga requirements? Opo. Nabanggit natin yung programa ng ACPC, yung agri-negosyo, yung Kaya and SURE programs. Yun nga po, ang tanong kung sino yung eligible or kwalipikado na umutang sa ating mga credit programs o sa ating mga programang pautang ng ACPC. So, ang eligible borrowers po natin ay sinasabi natin ang ating mga maliit na magsasaka at mangingisda. So, sino po ba itong small farmer? So, small farmers natin na rehistrado po sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture or RSBSA. So, kung kayo po ay magsasaka na engage po sa pagtatanim, so maging rice man yan, corn, or high-value crops or gulay, na hindi po hihigit sa 3 hectares ang inyong lupa. So, 3 hectares below, kayo po ay pwedeng mag-apply ng loan. So, pwede din po dito na ang mga farmers natin na nag-aalaga ng hayop. So, kung kayo po ay into livestock, raising, or production, may number of heads po siya. So, kung meron po kayong 20 heads of adults, o kaya po 40 heads of young animals, pwede kayong mag-apply ng loan. So, sila po yung ating mga eligible borrowers na mga magsasaka. Kung ang ating mga magsasaka naman ay engaged sa poultry raising, so meron po kayong manukan, yung number of heads po ay dapat hindi sa hihigit ng 500 layers o kaya po 1,000 broilers. So, ang isa sa eligible borrowers natin, aside po sa ating magsasaka, yung ating mga mangingisda. So, pag sinabi natin mangingisda, di ba po, meron tayo mangingisda na nagpapalaot at meron din tayo mga mangingisda natin na dito lang sa mainland na may mga projects tulad ng may mga fish pond. So, ito yung mga direkta or directly or indirectly, kumbaga, na kumukuha, nagkukulture, or nagpo-process ng ating aquatic resources. So, sila po yung pwedeng umutang. Kung ang ating mangingisda ay nagpapalaot at gumagamit ng fishing gears at bangka, so yung kanyang bangka po ay maliit lamang, meron siyang capacity ng 3 tons.
So, Tatlong kasama din tonelada. kasama din po sa ating mga maliit na magsasaka. Ito yung ating mga vendors and processors din po natin. Pwede silang umutang for loan. So yung processors po yung nagdadaing, nagtitinapa, pwede po silang umutang under ACTC credit programs. So yun po. Kasama din pala yung ano tawag dito, yung pagtapos ng tanim, yung production and yung processing. Yes, sir. Kasama din po dito. So kung engage po ang ating mga applicants sa processing po ng ating agri-fishery Products. so pwede po. So talagang makakatulong ito sa lahat, hindi lang sa mga magsasaka, mangingisda, maging sa mga nagtitinda rin po pala. Ngayon po, may state of calamity syempre yung Albay at Camarines Sur. Ano po yung mga loan programs na available sa mga affected farmers and fisheries po natin dito? Opo. Since po nabanggit natin ay calamity, ang loan po natin para sa calamity ay ang SURE program. So yun po yung pwedeng ma-access natin na pautang sa ating mga partner lending conduits dito sa Region 5. Pero ongoing pa rin po yung ating pautang na agri-negosyo loan program at yung kaya loan program para sa ating magsasaka at sa ating mga youth. Oo, kasi matindi talagang pinsala, sir, di ba? Lalo pat ngayong yung mga nagdaang nagdaang bagyong Christine, hindi pa tayo totally nakakabangon, tapos may paparating na naman, di ba? Oo. O sana nga po, sana ay hindi na tumuloy, kumbaga malusaw na yung ating bagyo sa dito pa lang sa dagat, no? Para makapagsimula na tayo ma-normalize. Okay, naputol yung call. Wait lang ha. Nako, medyo na antala yung ating dial ko lang ulit si sir. So napag-usapan nga natin yung tungkol sa SURE program dito sa Albay and Camsur. And hindi na pala sa lahat pala ng lugar na nagdeklara ng state of calamity. Okay, so nag-ring. Hopefully nakikinig lahat ng mga magsasaka at mangingisda natin ngayon para makatulong sa kanila itong loan program. At nabanggit din kanina ni Sir Michael yung tungkol sa iba pang programa. Ay, naputol ulit. Nawala. Yung tungkol nga doon sa agri-negosyo loan program na kung saan napakababa lang naman ng interest, 2.5% per annum. So malaking tulong ito sa mga magsasaka natin, lalo na sa mga may balak magnegosyo ngayon patungkol doon sa kanilang mga produkto. And mga entrepreneur natin na gustong mag-negosyo din, malaking bagay ito sa kanilang agri-negosyo program. 300,000 pesos ang pwedeng ma-loan. Pero hindi naman agad-agad 300,000 pesos yung maibibigay. Depende sa pangangailangan ng magsasaka at depende rin siguro sa kanilang kapasidad. Medyo busy pa yung linya ni sir, Balikan ko lang yung napag-usapan kanina. Ito rin yung Young Entrepreneurs Program. Napakaganda nitong Young Entrepreneurs Program kasi 500,000 up to 500,000. Okay, nagbabalik si sir. Sir, welcome back. Opo, naputol po tayo, po? Talaga. Napag-usapan natin yung bagyo, naputol tayo Anyways, nasa na nga tayo yung katanungan ko kanina. So, paano po ba sila makaka-avail lang nitong Survival and Recovery or SURE Assistance Program? At ano po yung mga qualification at requirements para po makakuha ng loan na ito? Opo. Sa ating SURE program, lalo na po sa ating mga existing borrowers ng ACPC sa Agri-Negosyo and sa Kaya program,
pwede po tayong mag-access ng pautang na Sure program. So pumunta lang po or makipag-ugnayan sa ating mga partner lending conduits para po sa inyong application, kumbaga, sa Sure program. So may mga partner din po pala kayo dito, sir, na yes po. mga financial institution. Opo. So sa ngayon po maaari pong pumunta dito po sa Region 5 sa pinakamalapit na partner lending conduits tulad ni Gubat St. Anthony Cooperative or ni GSAC, ni GMH Microfinance. So sa mga branches po nila pwede po kayong pumunta. Sa Camarines Norte naman, sa Camarines Norte Development Cooperative, yung Candevco na co-op natin. Sa Magaraw Multipurpose Cooperative dito sa Camarines Sur, meron din po silang pondo. At soon po, inaasahan natin na madadagdagan pa yung ating mga partners kasi may mga applications din po kaming natanggap na para makapagpautang yung ating mga cooperative and mga financing institutions dito sa Region 5. So sa sa pinakamalapit na mga branches po ng ating mga partners, pwede po kayong pumunta para po makapag-apply ng Sure program. So ano po ba ang tanong mo sir kanina kung ano yung mga requirements dito sa Sure program, So meron po tayong minimal na documentary requirements na hinihingi. Unang-una po yung proof na kayo po ay rehistrado or legitimate na mga magsasaka at mangingisda. So yung proof of RSBSA registration po yung ating kinakailangan. Meron po kung kayo po ay nagparehistro na or nag-enroll sa RSBSA, yun po yung kaputol na papel na binibigay or claim stub, yun po yung isa sa proof of RSBSA registration. O kaya po yung may mga binigyan or nabigyan na lang RSBSA ID, yung nasa PBC ID na. O kaya po yung certification, humingi lamang po ng certification galing sa mga municipal agriculture or city agriculture offices sa inyong munisipyo or sa syudad na kayo po na nagpapatunay na kayo po ay nakasaad doon na kayo ay rehistrado sa RSBSA. So yun po yung una. Pangalawa po yung ating government issued ID. So any valid ID po, yung ating SSS, ID, yung UMID ID, voters ID, yung yung national ID natin. So tinatanggap na din po siya. At pangatlo po ang inyong recent na 1x1 or 2x2 picture. Yung ngayong taon po na inyong mga picture na kinuhanan. So yun lamang yung ating requirements para sa ating Sure program. So dapat po kayo ay nakalista or isa sa mga identified ng ating mga partners, ng ating mga partner lending conduits at ng agriculture offices sa inyong munisipyo at lugar na apektado talaga ng ating pagbaha or ng ating Bagyong Christine. Kasi po hindi naman, daw tinamaan ang buong Region 5 ng Bagyong Christine, hindi po lahat ay apektado kasi yung iba po ay nakapagpaani na, yung iba po ay kumbaga nakapag-harvest na. So maaring sila po ay hindi na din kasama doon sa calamity affected na mga farmers natin. So talagang malaking tulong and very minimal yung requirements, sir, di ba? At kailangan lang talaga magparehistro or kailangan nakarehistro ka sa RSBSA at kung wala naman kailangan kahit certification lang from Municipal Agriculture Office po, no? Yes, sir. Kinakailangan po na kayo ay rehistrado sa RSBSA. So, ini-encourage natin yung ating mga magsasaka na magparehistro sa RSBSA. Kung gusto po mag-avail ng mga programa, assistance o kaya itong loans ng Department of Agriculture at kanyang mga attached agency. So kung balak niyo pong mag-avail ng ating pautang, pwede po kayong magparehistro lamang sa RSBSA sa pinakamalapit na municipal at city agriculture offices po natin sa LGU. Opo. Okay, napaka-importante talaga ng registration sa RSBSA. So kung may dating loan na po ba dito sa ACPC o bangko ay maaari pa rin po ba silang mag-avail ng Sure loan? Ayun, magandang tanong po yun, Sir Paul. Sa ACPC loan programs, meron na po tayong mga nakapag-avail ng mga loans natin.
tulad nung Agri-Negosyo and Kaya at yung mga naunang loans natin na Production Loan Easy Access Program or PLE program. So, kung kayo po ay kumbaga maganda yung inyong track record sa ating mga pautang at wala po kayong past due loans or past due sa ating, lalo na sa ating mga programa at sa ibang financing institutions, maganda yung track record, pwede po kayong mag-avail ng ating programa na Sure program. So, yun po yung pwede nating ma-access ngayon na meron tayong, kumbaga para makarecover, kumbaga kahit maliit na halaga, makapag-recover or makapagsimula ng ating ulit, ng ating pagtatanim or agri activities. Talagang malaking tulong ito. Ano po yung mga step-by-step process? At alin po yung mga conduit, mga conduit partners conduit po, partners dito sa Bicol at ng iba't ibang mga loans, loan windows ng ACPC at Sure Loan. Opo. So, yun nga po, nabanggit natin na meron tayong Agri-Negosyo, Kaya, and Sure program. Opo. Ini-encourage namin na kayo po ay pumunta sa pinakamalapit na conduit partners natin para mag-apply ng loan ng ACPC loan program. So, yun Sir Paul, sa process naman nito at sa mga requirements natin, nabanggit na natin na dapat po kayo ay rehistrado sa RFPSA. Opo. At yun, anyway po, i-evaluate naman ng ating conduit partner kung saan po kayo mas fit, kung sa Kaya loan program po ba, kung kayo po ay pasok doon sa eligibility requirements sa edad, o kaya sa Agri-Negosyo loan program, o kaya dito sa ating Sure program. So, may tatlo po kayong pagpipilian, either Sure program, Agri-Negosyo, or Kaya loan program. So maraming benepisyo ang nakukuha ng mga farmers natin pag nakarehistro sila dito sa RSBSA. Ngayon po, gaano naman po katagal ang inaabot ng pagproseso ng loan na ito, sir? Ay, opo. Sa ngayon po, ang processing ng loans ay actually nakadepende din po. Usually nagtatanong ang ating conduit partner, ang ating mga farmers and fishers kung gaano katagal. Nakadepende din po yun sa kung gaano po kayo kabilis na mag-comply ng mga requirements, no? Ibig sabihin po, yung kumpletong documentary requirements ang inihingi natin. Kapag nakumpleto po ang inyong documentary requirements, binibigyan po natin ng 30 to 45 working days. Hindi po siya hihigit doon na ma-process ang inyong loan application ng ating mga farmers and fisher folks, ng ating mga conduit partners. So, kailangan lang talagang dapat dala nila yung kumpletong requirements pagpunta dun mismo sa partner para mas mabilis di ba po? Opo, sir. Opo. Okay po. So, ano po yung mga ano pa ba yung how many years to pay? Ay nabanggit mo na pala ito, sir, kanina, di ba? Yung dito sa Sure Loan up to 3 years po, tama po? Opo. So, yung ating sa Sure Loans, ang term po ng loan or ilang taon or buwan po siya pwedeng bayaran, maximum po ng 3 taon. Yung sa Kaya program at sa Agri-Negosyo or yung Anyo program natin, may term loan siya ng up to 5 taon. Pero again po, hindi po siya automatic na 3 taon at 5 taon. So, nakadepende po sa inyong ginagawa na agri-activities. Kung kayo po ay nagtatanim ng palay, so pwedeng ma-approve po sa inyo ng 4 na buwan or 6 na buwan. So yun po yung, di ba, 4 na buwan, pwede na siyang anihin. So pwede pong ma-approve sa inyo ng 6 months kasi para may at least pero naman kayo ng 2 buwan na grace period para i-dispose or ibenta ang inyong mga naani. So pwedeng 6 months, pwedeng 1 year, 2 years, mga ganun po yung term loan natin. So hindi siya automatic na 3 or 5 years. Okay po, sir. Huling katanungan, ano po yung mga bangko ang conduit partners ng ACPC po? Opo. Sa ngayon po, meron tayong mga conduit partners na merong pondo tulad ni GSAC, ni Gubat St. Anthony Cooperative. Opo. Opo, ni JMH Microfinance na merong branches din sa Albay, sa Sorsogon, and sa Camarines Sur, and sa Masbate. Meron din po tayong sa Camarines Sur naman si Magarao Multipurpose Cooperative.
Opo. At sa Camarines Norte, meron tayong Camarines Norte Development Cooperative or yung CANDEVCO natin. At sa ngayon, at meron pa po pala sa Camarines Norte si Labo Progressive Multipurpose Cooperative. So sila po yung sa ngayon na merong pondo. Pero madadagdag pa po yan sa mga susunod na linggo. Meron pa po tayong inaasahan na mga dagdag pa na partner lending conduits na katuwang natin sa pagpapaabot ng ating serbisyo or pautang sa ating mga magsasaka at mangingisda. So nabanggit mo na pala sir kanina So sila din pala yung mga bank partners natin, mga bank cooperatives dito sa Bicol. Opo. Ngayon sir, ano po yung mensahe niyo sa mga gusto mag-avail ng serbisyo ng inyong tanggapan po? Opo. Ang programa ng Department of Agriculture at Agricultural Credit Policy Council ay patuloy po yung ating suporta sa ating mga magsasaka at mangingisda na tulungan po silang makabangon o tulungan po yung ating magsasaka na maka-access ng kapital para sa kanilang pagtatanim o pag-aalaga ng hayop na maliit ang interest, accessible at magaan kumbaga para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Siyempre. Sige sir, maraming salamat po Sir Michael sa pagbigay ng oras at pagbigay ng mahalagang impormasyon sa ating mga magsasaka ngayong umaga. Maraming salamat po sir. God bless. Maraming salamat din po at magandang umaga po sa ating. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Yun po mga kaibigan, si Sir Michael Jordan Roquid, ang focal person ng Agricultural Credit Policy Council ng DA Bicol. So, talagang napag-usapan natin yung patungkol sa mga pautang sa ating mga magsasaka na napakababa ng interest. And yung isa pa ngayon sa mga kabataan yung Kaya Program, zero interest. Kaya sa mga kabataan natin lalo na sa larangan ng agriculture or yung mga college student natin na nasa kursong agriculture, ako malaking tulong ito sa inyo and sa inyong pag-aaral. Kaya gandahan natin yung thesis natin. Ano po? Sa ating pong pagbabalik, talakayin naman natin ang ating bantay presyo ng Department of Agriculture. Babalik po ang usapang agrikultura makalipas ang ilang paalala. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Ilagay ang kanang kamao sa kaliwang dibdib at sabay-sabay nating bigkasin ang Be Responsible Pledge. Bilang isang mamayang Pilipino, abakada ng Be Responsible ay isa sa puso at susundin ko. Adlay, mais, saba at iba pa ay ihalo ko sa kanin. Brown rice ay aking kakainin. Kain na hindi ko sasayang. Dapat bigas ng Pilipinas ang aking bilhin. Aking isa sa puso ang panatang ito nang mapabuti ang ating kalusugan. Magsasaka natin ay masuportahan at makatulong na maging sapat ang bigas ng Pilipinas. Susundin ko ang abakada na ito dahil malaki ang magagawa ko para sa bansa at magsasakang Pilipino. Sa bawat bigas o kanin na aking matitipid. Let's be responsible. Makiisa. Let's all be responsible. Paano? Simple lang. Sundin lang ang abakada nito. Adlay, mais, saba, pati iba pa ay ihalo sa kanin. Mas masarap na, masustansya pa. Brown rice ay kainin. Mas mabuti para sa bayan. Mas mabuti para sa iyong kalusugan. Kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulong ka pa sa bayan. Dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka. Bigas mo ay mas ligtas pa. Kaya naman, let's be responsible. Let's be responsible. Siya talaga ang gusto ko.
Sa kanya masaya ang puso ko, kaya sa kanya ako babalik. Delivery po. Ito na po yung brown rice nyo. Brown rice ang gusto ko dahil nakatutulong ito makaiwas sa cardiovascular diseases, cancer, type 2 diabetes, at nakapagpapababa ng blood pressure. Let's be responsible. Sigurado ka na ba dyan, anak? Tay, sigurado na po ako. Matagal ko na itong pinag-isipan at dito nakasalalay ang ating kinabukasan. Magandang araw po. Salamat po sa tiwala. No, kami ang dapat magpasalamat sa inyong mga magigiting na magsasakang Pilipino para sa patuloy na pagtatanim para sa Pilipinas. Salamat sa masarap at safe na kanin. Let's be responsible. Basta maputi, gusto mo, hindi ka pa ba nagsasawa? Paulit-ulit na lang tayo. Nakakasawa na. Gusto ko na sana tumikim ng iba. Yun na ba talaga ang gusto mo at magpapasaya sa'yo? Sige, mula ngayon, try natin itong rice adlay, rice with mais, at rice with kamote. Okay ba yon, Han? Yes, Han. The best ka. Let's be responsible. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Suporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Babalik po ang programa ang Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. At kanina nga natalakay natin yung mga magagandang loan programs ng ACPC. Ang palayan sa buong kapulutan, sa mga malala, sumasayaw pa sa hangin, naghihinga. Talaga malaking tulong ito sa lahat ng ating mga magsasaka, mga negosyanteng mga magsasaka, maging sa mga estudyante natin at mga kabataan tungkol sa programang ito. Kaya't naway maka-avail po kayo nitong programang ito ng ating ACPC. Ano po? Bueno, punta na tayo sa ating bantay presyo. Ito po sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture. Lalaro sa 50 or 48 pesos hanggang 55 pesos po ang kilo ng bigas. Yung local well-milled rice. Pinakamura sa Daet Public Market nasa 48 pesos. Na 52 pesos naman sa Naga City People's Mall. 52 pesos din sa Sorsogon City Public Market. Tig 53 pesos naman sa Tabaco, Virac, Iriga Public Market. At tig 55 pesos naman per kilo sa Masbate Public Market. Pork liempo naglalaro sa 270 hanggang 320 pesos ang bawat kilo ng ating karneng liempo, baboy. Sa pinakamura, yung Virac Public Market, 270 pesos per kilo. 300 pesos naman sa Iriga, Sorsogon at Tabaco City Public Market. At 320 pesos naman ang per kilo sa Daet, Naga City People's Mall, maging sa Masbate City Public Market. Sa ano naman? Ito, sa presyo ng tilapia, naglalaro po sa 106 or 150 hanggang 180 pesos ang kilo. Pinakamura sa Daet Public Market nasa 150. Bumaba yung tilapia. At tig 160 pesos naman sa mga public markets ng Legazpi, Tabaco, Naga City People's Mall, Iriga City Public Market, at tig 180 pesos naman sa Virac Public Market,
At Sorsogon City Public Market. Sa Galunggong, favorite. 100 or 180 pesos hanggang 200 pesos. Kasi babaan sa ibang lugar ha. Ito, 180 pesos sa mga pamilihan ng Legazpi, Tabaco, Naga City People's Mall, at 190 pesos naman sa Daet. At tig 200 pesos naman sa Iriga at Sorsogon. Isang buong manok. Ito, yung presyo ng isang buong manok naman, naglalaro sa 190 hanggang 220 pesos. Pinakamura dito sa Daet Public Market, nasa 190 pesos ang bawat isang buong manok. Tig 200 pesos sa may Tabvirac Public Market. Tig 210 naman sa Legazpi City, Tabaco and Sorsogon City Public Market, at tig 220 pesos sa Naga City People's Mall, Iriga Public Market at Masbate Public Market. Presyo ng itlog, medium size na itlog, naglalaro sa 850 hanggang 9 pesos ang bawat piraso. Sampalaya naman, 140 pesos hanggang 200 pesos ang bawat kilo ng ampalaya. Ito sa Legazpi Public Market, 140. Tabaco, 140 pesos din. At ganun din po sa Masbate Public Market. 280 pesos naman ang bawat kilo sa Daet Public Market, Naga City People's Mall, Iriga Public Market at sa Sorsogon City Public Market. At 200 pesos naman sa Virac Public Market. Ito sa Petchay Native. Mga mahilig talaga maggulay. Or may magluluto ng sabaw. Diba? Ihalo natin yung Petchay. 120 pesos hanggang 200 pesos ang presyuhan natin dito sa Petchay per kilo. Nasa 120 pesos ang bawat kilo sa mga pamilihan sa Tabaco, Masbate at Sorsogon Public Market. 160 pesos naman sa Daet, Naga City People's Mall at Iriga Public Market, at 200 pesos sa Virac Public Market. Sa Kamatis, 140 hanggang 200 pesos per kilo. Tigo 140 pesos sa Legazpi, Tabaco, Daet, Naga Public Market or Naga City People's Mall, Iriga City Public Market. And 120 pesos pinakamura sa Sorsogon, yung Kamatis. Mga mahilig magkamatis, magandang pumunta sa Sorsogon. And 200 pesos naman sa Virac Public Market. Sa Repolyo, naglalaro po sa 100 pesos hanggang 180 pesos ang bawat kilo ng repolyo. May nakamura na sa Legazpi City at Tabaco City Public Markets. Nasa 100 pesos lang. Ganon din sa Daet Public Market. Ito'y maabot at magkatotoo bawat palay. 120 pesos sa Naga City People's Mall at Iriga City Public Market. 160 pesos sa Masbate Public Market at 180 pesos sa Virac Public Market at 120 pesos sa Sorsogon City. Petchay Baguio, 100 pesos hanggang 180 pesos per kilo. Nasa 100 pesos naman sa Daet Public Market ng Petchay Baguio. Ito, 120 pesos ang presyo sa Legazpi, Tabaco, Naga City People's Mall, Iriga Public Market at Sorsogon City Public Market. 160 pesos sa Masbate Public Market at 180 pesos per kilo naman sa Virac Public Market. Sa Sibuyas, naglalaro sa 100 hanggang 140 pesos per kilo. Sa asukal naman, 66 hanggang 80 pesos per kilo. Mura pa rin sa Sorsogon City, 66 pesos. Matala na 70 pesos naman sa mga public markets ng Tabaco, Daet, Naga at Iriga and Masbate. Cooking oil,
Nasa 90 pesos hanggang 100 pesos ang bawat litro ng ating oil or pamantika dito sa rehiyon. At syempre bago tayo magtapos, batiin ko lang yung mga nag-shoutout sa ating Facebook Live dito sa Radyo Pilipinas Albay at sa lahat ng mga stations natin sa rehiyon. Good morning kay Sir Felix Mediavillo and kay Miko de la Cruz. Hello kay Miko. And hello din kay morning sa lahat ng halos 20,000 viewers. And 27. Ayan, maraming salamat na may dumami pa tayo. Dadagdagan ng 3 Syrian soon. And syempre, kasama rin natin ng mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Naga and Virac, Sir Chris Novello. Good morning, Sir Chris. Mga ka-agri, inyo pong natunghayan ang ika-100 episode ng programang Usapang Agrikultura. Patuloy po nating suportahan ang programang ito, hatid ng Radyo Pilipinas Station sa Bicol Region, dito po sa Naga City, sa Albay at dyan po sa Virac sa probinsya po ng Catanduanes. Hatid po ito ng Department of Agriculture, Bicol. Sa muli, ito po si Chris Novello ng RP Naga. Sa muli po, isang magandang umaga. Thank you so much, Sir Chris Novello ng Radyo Pilipinas Naga sa pagsama sa atin ngayong umagang ito. At syempre, Ma'am Juris ng Radyo Pilipinas Virac 94.3 FM. Ma'am Juris, magandang umaga muli. Mabalos sa mga nag-antabay sa programang Usapang Agrikultura and nawa marami ka mong na matidan na araman mo niyan, ano? Especially na igwanan naman kita ni naatubahon talaga na panibagong bagyo, and it's comforting to know na ang satuyang gobyerno dakulon lang po ng mga paagi na pwedeng pigigibo, ano, para matabangan giraray ang satuya po ng mga farmers na makabangon sa liwata. Sa gabos po na nagtutok at satuya po ng mga teams from RP Albay and RP Naga, mabalos po sa Saindo and sa Liwat, halipo digdi sa Radyo Pilipinas Catanduanes. Ako po si Juris de la Rosa. Salamat and hanggang sa aga, magdarangugan kita liwat digdi po sa programang Usapang Agrikultura. Thank you so much, Ma'am Juris, and sa mga kasamahan natin dyan sa Radyo Pilipinas Virac Catanduanes sa pagsama sa atin ngayong umaga. And shoutout ko lang saglit, si Patrick James ng Sorsogon, nakatutok sa ating Facebook Live. Joshua Garcia ng San Juan, siguro Sorsogon. Good morning, Patrick James! Itong kasamahan natin na si Patrick James Guzman ng Kasiguran Sorsogon. Maraming salamat sa pagtutok dito sa ating programang Usapang Agrikultura. Sa ngalan po ng ating production team, mga kasamahan sa production team, JM Olarte and Sam Balindan. Sa ngalan din po ng ating station manager, Ma'am Nancy Mediavillo. Ako pang inyong lingkod, Paul Hapin. Maraming salamat po sa pagsama sa ating ngayong umagang ito. Makita-kita muli tayo bukas dito lamang sa programang Usapang Agrikultura. God bless! Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga pangunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas.